Zonggaling Hill. Mula sa Sembo, Makati City, isang galing naman po sa Islam, si kapatid na Zahir Abdul Bari Asuncion. Magandang gabi po sa inyo. Ano po ang inyong katanungan? Sige po, salamat sa inyo pong participation. Tuloy po kayo, kapatid na Zahir. Magandang gabi po sa inyo, Brother Eli, Brother Daniel. Ako po ay matagal na rin pong Muslim mula po noong 1991. Kaya lang po sa kakapanood ko po at pakikinig ng tungkol sa Biblia, nagkaroon po ako ng gabay na parang gusto ko pong baguhin at umanib po sa MCGI bilang kayo rin po ang aking naging gabay sa pakikinig ko po sa inyo ni Brother Eli at sa inyo po, Brother Daniel. Ang aking pong katanungan ay ganito po. Meron po bang pagkakaiba, pamamaraan ng panalangin ng Muslim sa MCGI? Dahil ako po 5 beses nagdarasal sa loob ng isang araw. Marami po akong katanungan, kaya lang po, binigyan lang po ako ng isang pagkakataon na magtanong po sa inyo. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo at pinagbigyan niyo po ako. Maraming salamat po sa kaloob ng Diyos. Salamat din, kapatid na Zahir. Unang-una, hindi ko alam kung ano ang panalangin ng Islam. Private matter kasi yun eh. Kaya siyempre kung ano panalangin nila, karapatan nila yun eh. Pero sa amin, ang aming panalangin, kung ano yung kahilingan mo sa Diyos. Sa panahon at pagkakataong kailangan mo, yun ang hihilingin mo. Yun ang ipapanalangin mo. Hindi ka magkakabisado ng panalangin. Ang panalangin na totoo, hindi kinakabisado. Basahin natin ang Filipos 4:6 hanggang 7, kapatid na Daniel. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ayun. Ang panalangin pala, ipapakilala mo yung kahilingan mo sa Diyos. Halimbawa, magbibiyahe ka, sasakay kang eroplano o sasakay kang barko. Bago ka sumakay sa barko, para wala kang alalahanin na yung barko lulubog o yung eroplano babagsak, bago ka sumakay, manalangin ka muna sa Diyos na maalis yung alalahanin mo, takot mo. Noong araw kasi takot ako sa eroplano eh. Alam nyo, noong bata ako, talagang takot po ako sa eroplano, hindi ako sumasakay sa eroplano. Ayoko. Kaya pagpunta ko sa Mindanao, nagbabarko kami. O kaya nagla-land travel kami. Pagpunta ko sa Bicol, sa Bisaya, hanggang sa Mindanao, kakarating ako, land travel at saka barko. Kasi ayoko talagang sumakay sa eroplano. Pero nung bandang huli, hindi ko na maiiwasang sumakay sa eroplano. Nawala yung takot ko. Kasi kaya ako takot sa eroplano, kapatid. Unang-una, pag nandun ka na sa ere, ang unang-una kong kinatatakot dati, meron kasi akong asthma. Pagka halimbawa may asthma ka, hindi ka makahinga, kailangan ko maglagay ng oxygen. Wala namang oxygen sa eroplano. Meron lang oxygen pagka yung eroplano babagsak na, bibigyan ka ng oxygen. Pero pagka normal, hindi ka nila bibigyan ng oxygen. Bawal din magdala ng tangke ng oxygen sa eroplano. Kaya iniiwasan ko talaga ang sumakay sa eroplano. Dahil yung asthma,
May maamoy ka lang na pabango kuminsan, susumpong yung asma. Pag nakaamoy ka ng tain ng pusa, susumpong yung asma. Yung amoy ng sigarilyong mabaho, susumpungin ka. Kaya ako hindi ako sumasakay sa eroplano. Pero dumating yung panahon, kailangan ko na talagang sumakay sa eroplano. Ang lalayo kasi ng lugar dito sa Brazil, 3,000 kilometers, 4,000 kilometers, mag-e-exposition ako, hindi pwedeng hindi ako mag-eroplano kasi kung magbibiyahe kami, 1 linggo kami magbibiyahe, wala na akong magagawa. Kaya ayan, sumasakay ako sa eroplano. Pero bago ako sumakay, nananalangin ako. Ang panalangin, sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sasakay ako sa eroplano, uusal ako ng dalangin. Panginoon, sana po ingatan mo kami sa paglalakbay. Gabayan mo ang piloto para kung mayroong panganib ay hindi kami mapahamak. Kasi minsan 20 kami, mahigit 20, sasakay ka sa eroplano. Mahal nga ang pamasahe kung minsan kasama ko pa pati yung aking apo, siyempre mananalangin ka sa Diyos, hihingi ka ng tulong ng Diyos, no? Para huwag kang nag-aalala. Yun ang panalangin, kapatid na Sahir. Paghiling sa Diyos, hindi kinakabisado yun. Kung ano yung kailangan mo dun sa oras, halimbawa, nagising ka, magpasalamat ka sa Diyos. Pagka nagising ako, salamat po Panginoon, nakita ko pa ang isang panibagong umaga. Samahan mo po kami, ang aking sambahayan. Iligtas mo po kami sa lahat ng kasamaan sa paligid. Iligtas mo rin kami sa mga kapahamakan. At sana gabayan mo kami sa maghapon sa aming paggawa. Salamat po sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ayun ang panalangin ko sa umaga. Sa gabi naman, mananalangin ako uli. Hindi naman kailangan 5 beses isang araw. Sa Biblia hindi. Umaga't gabi ang panalangin. Pagkagising at pagka matutulog. Pag matutulog, Panginoon, Amang makapangyarihan, salamat po sa isang maghapon na ipinagkaloob mo na kami ay ligtas sa maraming ligalig sa buhay. Sa aming pagtulog, sana po pakiingatan mo kami, ang aking sambahayan, aking mga mahal sa buhay, ang mga kapatid sa iglesia. Pakiingatan mo samantalang kami natutulog. At patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan sa maghapong ito. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayun, simpleng panalangin, nauunawaan naman ng Diyos yun eh. No? Yung sinasabi doon sa kanta na, I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry or touch a leaf or see the sky, then I know why I
gusto ko yung kanta na yon kasi tama yung sabi niya eh. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. Hindi kailangan mahaba. Hindi kailangan 3 oras kang nananalangin. Hindi kailangan ganun. Mga apostol, kung manalangin, sandali lang eh. Nanalangin nga sila, hihingi sila ng kapalit ni Judas na nagtraidor. Wala pang 1 minuto, panalangin nila eh. Yung Our Father na tinuro ni Kristo sa mga unang Kristiyano, wala pang 1 minuto yun. Our Father, sa pagka tinalangin mo, hindi mo kinakanta. Our Father which art in heaven. Timean mo nga, ulit. Timean mo, lagyan mo ng time. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And leave us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Kita mo, kalahating minuto lang yan eh. Mananalangin ka, ang dai-dai mong daldal ng daldal, parang Katoliko, ulit-ulit, bawal ni Kristo yan. Basahin natin sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 7. Pakinggan nyo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Yan, wag na tayong mananalangin ng ulit, abagin ng Maria, abagin ng Maria, abagin ng Maria. Naku, kung ano-ano yan. Toring-garing, pinto ng langit, ay kung ano-ano pinagtatatawag. Wala sa Biblia yan, mga kababayan. Tori ni David, panalangin mo kami. Tori na garing, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Kabanantipan, panalangin mo kami. Pinto sa langit. Buti nga hindi sinabi, bisagra ng pinto sa langit. O baka pati tornilyo ng pinto sa langit eh. Utusan mo pang manalangin. Napakamali namang aral niyan ng Katoliko. Wala sa Biblia yan. Ang panalangin, hindi naman kailangang mahabang-mahaba para maintindihan ka ng Diyos. Ang Diyos maunawain, yung pa nga sinasabi, sabi ni Kristo eh, nalalaman niya ang kinakailangan nyo bago nyo hingin sa Kanya. Kaya wala kayong katwirang manalangin ng paulit-ulit. Walang katwiran dyan na dun sa mismong oras na yun, uulit-ulitin mo. Pwede siguro ulitin mo ibang pagkakataon para ipakita mo sa Diyos na kailangan mo talaga kaya inuulit mo. Pero doon din sa oras na yun na pagkakataon, bibira ka ng 53 beses na Hail Mary. Yung resaryo, bago mo matapos yan, 59 ang ano yan buto niyan bibirahan mo 53 na Hail Mary. Ano yun? Saan ang galing yun? Panalangin ba yun? Ang panalangin, paghiling sa Diyos, hihiling ka ng kailangan mo for the moment. Bumabagyo halimbawa, babaha, bumabagyo, Panginoon. Sana po iligtas mo kami dito sa panganib ng bagyong ito. Malakas na hangin, malakas na baha. Iligtas mo po kami, ang aking sambahayan, ang aking mga kapitbahay, pati na po yung mga galit sa amin. Iligtas mo po sana sila, pati mga kaaway namin. Yun ang panalangin. Hihingi ka ng awa sa Diyos. Pero bumabagyo, bibirahan mo ng Ama namin na sa langit ka, ibigay mo sa amin ang aming kakanin.
bumabagyo na nga, kakanin pa rin ang hinihingi mo. Kung ano yung kailangan mo dun sa oras na yon, yun ang ipapanalangin mo, kapatid. Ganyan ang panalangin nasa Biblia. Kung ano yung kailangan mo, limbawa, nakita mo yung kapatid mo, nagkasala, nagkamali sa buhay niya, mananalangin ka. Sabi, kung makita ng sino man ang kanyang kapatid, nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. Obligasyon mo rin pala yun eh. Bawa nakita mo yung kapatid mo, gumawa ng hindi tama, ang unang-una mong gagawin, wag mong i-chismis, lumuhod ka sa Diyos, panalangin mo siya, sana maliwanagan siya para wag siyang mapahamak. Ang panalangin, yung hinihingi ng pagkakataon, nakita mo yung kapatid mo, gumagawa ng kasalanan, tapos mananalangin ka, abagin ng Maria, punong-puno ka ng grasya. Ano kinalaman ng punong-puno ng grasya si Maria doon sa kapatid mo nagkakasala? Mali talaga eh. Kahit saan mo daanin, kung may intellect ka, kung meron kang common sense, ayan, ikaw na bahalang magtahi-tahi, kapatid na sahiran mo. Sa panalangin utos ng Diyos sa Biblia. Si Pablo, mga apostol na nanalangin 2 times a day, regular yon, 2 times a day. Pero kung halimbawa, magbibiyahe, meron ka ibang gagawin na hindi mo araw-araw ginagawa, hindi naman masamang manalangin. Pero talagang ang panalangin ng mga Kristiyano nung una, 2 times a day, ikalawang Timoteo 1:3, kapatid na Daniel. Nagpapasalamat ako sa Diyos na mula sa aking kanununuan ay aking pinaglilingkuran sa budhing malinis, na walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing gabi't araw. Sabi niya kay Timoteo, walang patid na inaalaala kita sa aking mga daing o panalangin, gabi at araw. No? Araw-gabi nananalangin si Pablo. Yan din yung talinghaga na sinabi ni Kristo doon sa Lucas, Kapitulo 18 at ang versikulo 7 yata yun. Basahin natin 18:7, kapatid na Daniel. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kaniyang mga hirang na sumisigaw sa Kanya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. Ayan, ang mga hirang ng Diyos, sumisigaw na nanalangin araw at gabi, at nagpapahinuhod ang Diyos sa kanila. Mas maganda, basahin ninyo, kayo na po ang bumasa, 18:1 hanggang 7. Yun ang talinghaga ni Kristo ukol sa pananalangin, yung likong hukom na kababalik ng babae, ipinaghiganti niya yung babaeng bao. Kung babasahin niyo yung talinghaga. Ang ibig sabihin, ang mga hinirang ng Diyos, nananalangin sa Kanya gabi't araw. Yun din ang ginagawa ni Pablo. Hindi naman sobra. Kasi matindi naman pagka mananalangin ka ng 3 oras, tapos uulitin mo pa ng 6 na beses maghapon. Wala nang gagawin ng Diyos kundi pakinggan ka ng pakinggan. Buti kung papakinggan ka niya. Hindi nakikinig ang Diyos doon sa panalangin na inuulit-ulit at kinakabisado. Ang panalangin pinakikinggan niya, yung nanggagaling sa puso. Hindi maraming daldal-daldal. Hindi. 5:2 ng Ecclesiastes. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita.
Basahin nga natin sa English yan. Hindi yata pinuturo ng Katoliko yan no? Basahin natin. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore, let thy words be few. Basahin natin sa 7 dialect natin ginagamit. Ayaw pagpadalya, pagsulti ang imong baba, ug ayaw pagpadalya, pagpamulong ang imong kasing-kasing sa bisan unsang butanga sa atubangan sa Dios. Kay ang Dios atuwa man sa langit, ug ikaw anaa sa ibabaw sa yuta. Busa, pagdiyutaya ang imong mga pulong. Pagdiyutaya ang imong mga pulong. Hindi kailangan yung habang-haba nung pinagdadadaldal mo, hindi mo naman kailangang habaan para maintindihan ka ng Diyos. Sabi naman sa Kapampangan, ang sabi, eka magbugasok, kingke kang asbuk, at eya sa magmalagwa ingke kang puso, agung kasking nanumang bagay kingarapan na ning Diyos. Ulingin Diyos at tiyubanwa, ika tiyuka king babo ning labwad, inyapin, ditakan mo sa dingke kang amano. Sa Ilocano, sabi riyan, di ka, pagdarasudasen, tingiwat mo, ngendi ka palubosan, nga agdaras ta pusom, nga agsao ti anyaman iti sangguanan ti Dios. Ta ti Dios ada sa dilangit, ket sika itirabaw ti daga. Gapuna manmano kumadagiti saom. Ang liwaliwanag sa Biblia. Huwag masyadong habang-haba. Naiintindihan ng Diyos yun. Hindi ka naman kailangan magpaliwanag ng marami. Tapos doon naman sa Bicol, daimo parikason ang sa imong ngoso, minsan ang sa imong puso, daimo pagpahumarihon sa pagtaram nin katataramon sa atubangan nin Diyos, hulitaan Diyos idto sa langit, asin ika sa ibabaw nin daga. Kaya nga ni, kadikit sana saan sa imong mga tataramon. Kahit sa ano basahin natin ngayon sa sa Hiligaynon. Dili ka magdaso-daso sa imong baba, kag ang imo tagipusoon, hindi maghinali sa pagmitlang sing bisan nga butang sa atubangan sang Dios. Kaya ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta, gani magdiutay ang imong mga pulong. Magdiutay, mga Bisaya. Diutay lang. Hindi kailangan ng Diyos yung marami. Ginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Uulit-ulitin mo. Niloloko mo na lang ang sarili mo niyan Kung naniniwala ka sa Biblia. Pakauntiin mo ang iyong salita. Basahin natin sa Pangasinense. Ako dyan? Suko ako dyan. Pakibasa mo nga. Agka man bengat-bengat ed sangim, tanag mo paulyan supusum amang ganat amang ibesngaw na anggan anto ed arap na Dios. Tasay Dios wala ed tawen, tansika wala ka ed tapo na dalin. Kanyan saray salitam matalag irakumon. Matalag. Irakumon. Konti lang. Hindi kailangan ng Diyos ang marami. Meron nga kawikaan one word is enough for a wise man. Sabi sa Tagalog, walang salitang sabi, walang katagang sabi sa marunong umintindi. Pag marunong umintindi, hindi maraming habaan ng habaan.
katagalang ang sabihin mo, naintindihan na agad. O tapos yung pan-Diyos, lalo na, hindi mo kailangan habaan ng kung ano-anong mga ritual na ewan ko. Kapatid na Sahir, hindi ko alam ang panalangin nyo sa Islam. Ang alam ko ang Katoliko, kaya siya ginagawa kong halimbawa. Ikaw na ang bahalang magkumpara kung ano ang pagkakaiba. Malalaman mo na ngayon yon. Naunawaan mo, kapatid na Sahir? Naunawaan ko po, Brother Eli. Meron lang po akong isang pahabol na kanting-konti pong salita. Nakapakinig na po ako ng doktrina nung mga nakaraang buwan. Okay na po ba na ako ay mabautismuhan? Kung natatanggap niyo yung doktrina, anumang oras dapat kayong mabautismuhan. Kasi baka yung aral na nagliwanag sa inyo, magsalikop uli ang dilim. Alam nyo, may nagpapadilim ng isip ng tao. Dapat samantalang may liwanag, sabi ng Panginoong Hesus dun sa Juan, samantalang nandyan ng liwanag, lumakad tayo, sabi niya. Ang lumalakad samantalang gabi, natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Tapos, ngunit ang mga bagay na ito'y sinalita niya at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, etc. Doon sa itaas nung 11, basahin natin yon. Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw may 12 oras? Kung ang isang tao lumalakad samantalang araw, hindi siya natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Tapos sa 10, ngunit ang isang taong lumalakad samantalang gabi, natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang araw lumulubog, kapatid. Ang liwanag napapawi. Doon sa oras na nagliwanag sa iyo yung aral, dapat natanggap mo agad yon. Kasi baka magsalikop ang dilim uli, mahihirapan ka na. Kaya sa tanong mo, anumang oras pwede kang mabautismohan, kumontak ka sa ating tawag dito, kapatid na Daniel, call center ba yun? Opo, kapatid Para na sa kung sino man ang ating worker na malapit sa iyo. Kapatid na Daniel? Opo, yan po ang ating MCGI call center numbers. Meron po kayong pwede makontak dyan. May Globe, Smart, Sun at Viber. Yan po ang pwede niyong tawagan. Pero ngayon po ay pwede kaming makipag-ugnayan sa inyo, loloobin po, pagkatapos po nating mag-usap. Yung atin pong mga coordinators po ay kukunin po ang inyong numero para makontak po kayo, kapatid na Sahir. Okay po ba yon? Maraming salamat po sa kaloob ng Sige, Diyos. Kapatid na Sahir, ano ka ba? Tagalog o Bisaya o ano? Ilocano? Paano? Tiga Cavite po ako. Salamat sa Diyos. Naiintindihan. Kasi nangangapa ako kaya ako binabasa sa iba-ibang wika. Akala ko taga Bisaya ka, taga Cavite ka pala. Loobin nawa ng Diyos na yung liwanag na iyong nakita manatili sa iyo, kapatid na Sahir. Samahang ka nawa ng Diyos. Magandang araw sa iyo. Maraming salamat po sa inyo.